to be blessed by it. Be ready to enjoy physically, mentally, socially and emotionally, and be ready to enjoy spiritually. Now, you cannot always do that every day, not all of them. So, nag-iisip ka, may sakit ako ngayon, mabigat ang pakiramdam ko, magrereklamo ba ako sa Diyos? O mag-enjoy naman ako spiritually? Bibitawan ko lahat ng mga ginagawa ko, makikinig lang ako ng mga magagandang kanta, sisikapin kong magbasa ng kaya kong basahin kung pinapayagan ako ng mata ko na magbasa. Or I will enjoy socially. I will just be in the house and enjoy my housemates because I cannot go out to work. O may mga araw naman na very physical kayo, ganadong-ganado kayo, enjoy it. Hindi naman yung doon ka ngayon pipilit gumawa ng iba. Kasi araw-araw ang ating pong chemistry iba eh. Iba-iba ang sitwasyon. So tinitingnan mo, what is this day for? Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Sabi po ni Solomon, pag may ibinigay sa inyong Diyos na pagkain at binigyan pa niya ng gana, aba, samantalahin nyo yan. Kasi minsan may gana kayo, wala yung pagkain na gusto nyo. Minsan may pagkain, wala kayong gana. Pag nagkasabayan, enjoyin nyo. Ano man ang nandyan, kailangan yan na huwag papalampasin. Ngayon, mga tao ganyan din po mga kapatid. There are people that you can enjoy physically. Nakakapaglaro kayo, nakakapag-tennis kayo, you do things physically with them. Good. Pero huwag nyo na laging hanapan niya na magkakaroon din kayo ng mental enjoyment. Kasi hindi naman lahat ng katangian nasa isang tao. So may tao naman na pagkasama mo siya, talagang it's a mental game. It's nice. You get fulfilled. And there are people who are very socially nice to be around. They make you feel good. And there are people who make you enjoy spiritually. Bihirang nagsasama-sama lahat yan sa isang tao. Kaya ang tao na mag-enjoy ng buhay, marami ring mga karakter na tao sa kanyang buhay. At pinapayagan mo rin ang mahal mo sa buhay na maministera ng iba. Hindi ko may asawa ka na, kayo na lang ang tao sa mundo. May girlfriend ka, may boyfriend ka, kayo lang ang tao sa mundo. Because you cannot always deliver. Kuminsan, iba yung kaligayahan ng asawa mo pag mga kapatid niya ang kasama. And quick dry cement. Kasi kailangan nagbabago ka rin. Kasi pag nag-e-enjoy ang asawa mo, nag-e-enjoy ka rin. Pero pag siya hindi nag-e-enjoy, madadamay ka rin dyan. Kahit ano pang sabihin mo. So meron tayong pananagutan sa isa't isa. Alam niya kaya kung minsan tayo hindi dapat nakikipag-away. Halimbawa, hindi mo kailangan ng isang tao. Mabubuhay ka nang wala siya. Pero naisip ba natin na paano naman siya, kailangan naman niya ako? It's a ministry. Kaya lalo't kung may asawa kayong matalino, sa tingin nyo matalino, maghabol kayo kahit paano. Mag-aral-aral kayo, magbasa-basa, alamin nyo yung mga interest niya, para nakakapag-tennis naman ang utak nyo. Hindi magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Kahit sa tennis, 3 balik, wala na. Game finished. Love set. Wala na. Game over. At may taong ganun, kahit anong sikap mo makipag-usap, hindi maibalik ang usapan. 3 lang ang alam niyang topic sa mundo. Yung medication niya, yung mga karamdaman niya, at yung reklamo niya sa kapitbahay. Every day, yun ang topic nyo. Sa palagay nyo, hindi kayo pagsasawaan. Kaya kailangan ng utak pinalalago. A very attractive person is a person that can always engage you mentally. Yung ang ganda-gandang kausap, nakakapagpayaman ng isip, nakakalibang, napag-aaralan yan kung hindi likas. Sapagkat tayo mga taong nilikas sa image ng Diyos, marami tayong kayang gawin. Ecclesiastes 11:8. However many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Everything to come is meaningless. So don't put your life on hold just because you are saving, just because you are studying, just because you're preparing for some future glory or accomplishment. Do not put your today on hold.
you must also learn how to live to the fullest. Although you are anticipating greater joys or greater fruitfulness in the future, but no day, no week, no month must be ignored because it's a gift and it will never return. Be willing and be able to enjoy. Napaka-importante po ang ganitong mga katotohanan. Ang simple-simple, bakit natin pinag-uusapan? Kasi yung maraming simple ang nalilimutan ng tao. Yung mga doktrina, anong uri ng mga bautismo, kailan ba darating si Jesus at kung ano-ano pa. Pero yung mga pang-araw-araw na buhay nalilimutan.